Oh, yung mga nagugutom dyan, magbatuhan kayo ng tinapay. Tinapay. Samahan nyo ng panulak, ha? Yung ayong panulak, iabot nyo po, ha? Huwag nyo natin ibabato. Huwag nyo batuhan. Ayan po, ayan. Masunurin natin mga kapatid ko. Organisado, disiplinado. Kaway-kaway sa mga camera, sa mga drone, doon sa crane. Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom? At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas. Inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource person para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yun. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga solicitor general sa kanya. Hindi ipinatawag ang mga CPNP upang magpaliwanag kung ano. Puro kalaban ng dating. Yung mga abogado kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tungkulin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung kukulungan lang siya, ay makikita siya ng isang firman doon. Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-content kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado. The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accuser. Wala po mga accuser po. Ang ginagamit ko ay mga sinumpang salaysay, hindi man lang i-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga ligaw. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahatilan. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag napatunayan nyo ang isang tao ay maaaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit? Bakit kayong Quadcom ang gumagawa? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Nakukuha lang na korte. Yung mga chair
chairman ng 4 na komite doon. Wala ni isang abogan. Yung binanakaman natin. Pero Ano, naalala boss? ko yung isa doon kamukha ni Atty. Agaton. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganin sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nang magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyo ang gusto nilang tanungin yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng direksyon? 2025 ang dapat pag-usapan. Ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ang sabi po ng Vice President, siguro nainis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Oh, ayaw po nilang tanggapin. Ang ibig sabihin, ayaw ko nang idepensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyo ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano po ang ginawa nila? Hindi. Na Eduardo P. Manalo. Hayaan niyong kayo naman ang bumati sa kanya. Sabihin po natin, magandang araw po kay Eduardo. Sama! Pagkamahal po namin kababayan at mga kapatid, sa inyo man po, magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa isang dakila at makasaysayang aktibidad na ito. Narito tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang reliyon, iba't ibang samahan at sangay ng pamahalaan upang isagawa po ang ganitong mapayapang pagkilos. Kaya po ang ating tema, pambansang rally para sa kapayapaan. Isigaw po natin ang kapayapaan! 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 Maliwanag po sa atin na isang aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia na dapat tayong magpasakop sa kapangyarihan o pamahalaan ng bayan na yan po ang katangian at sinusunod ng mga kaanin sa Iglesia ni Cristo. Patuloy din po natin iginagalang at pinaninindigan ang simulain ng paghihiwalay ng pamahalaan at relihiyon na itinatadhana po ng ating saligang batas. Dahil dito, ang ating mapayapang pagkilos sa ito ay wala pong mahit na anumang politika. Hindi po tayo naghihimasa
sa pagpapatakbo ng pamahalaan ng ating bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin at nag-agaw-agaw na kaalim sa Iglesia ni Cristo narito ngayon? Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig isang politiko nakalulungkot bago pa sumikat ay laos na. Yun lang. Nakita po ang milyong ito, milyong na dami ng tao. Ay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minuhiya pa rin sila. Eh sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayuriya? Pero, sa dami natin na at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, eh parang tayo lang nasa mayuriya. Ang totoo na ito sana ay maunawaan. Eh may ginawa silang manifesto daw na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang, nakapagtataka, ang kanilang ginagawa, kabaligtaran! Sa pagkakahasa nila sinasalungan, kinokontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Mga kaibigan, mga kababayan, at mga mahal po namin mga kapatid, hindi maikakailan, matindi na ang problema na nararanasan ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Hindi po ba yan ang dapat talagang unahin at bigyang solusyon, bigyang prioridad ng mga namumuno sa ating bansa? Gaya